as a BEd student na nag-sideline of pagka-agriculture. So for today's video guys, so andito ako ngayon sa farm namin located in Barangay Kidawa. So ngayon, sasamahan niyo ako na mangbalot ng kakao gamit ang cellophane at saka PVC na may cellophane. So itong cellophane na to, ibabalot natin sa kakao na naaabot lang ng kamay natin. At ito, gagamitin natin to kapag yung kakao is nasa malayo, hindi naaabot ng kamay natin. So, handa na ba kayo samahan ako na para mangbalot ng kakao? Tara na! Talo! A few moments later. So ngayon mga ka-farmers, tuturuan ko kayo kung paano magbalot ng kakao. So, sabi ng papa ko mga ka-farmers, kapag battery size na daw, pwede na daw siyang balutin. So kagaya nito, malaki pa siya sa battery size, pero ito na ay insaktong babalutin na. Para maprotektahan, habang lumalaki, maprotektahan siya sa mga insekto. Mga ganito. Yung mga ganito, mga ka-farmers, hindi pa yan babalutin kasi kapag once na binalot mo yan, na maliit pa, may posibilidad na mangitim siya at hindi na siya lalaki pa. So, ngayon, hanap tayo ng mga babalutin. So, ito mga ka-farmers, another variety ng kakao natin. So, kulay niya kay green siya. So, yung ibang kakao, kulay niya is pula, ito green. So, mas masarap ito mga ka-farmers kasi mas matamis isa sa pula, mas maasim. Ganyan mo siya babalutin mga ka-farmers. Dapat aayusin mo pagbalot para hindi siya mahulog kapag may mga hangin o malakas yung ulan. Ganyan. So, ito mga ka-farmers, nakikita niyo ba to? Ito yung mga mga tubo ng kakao na hindi na pwede kasi ito ay kumukuha ng nutrients sa bunga. Imbis na sa bunga, pupunta yung nutrients, dito napupunta. So, kailangan natin itong kunin para yung bunga ng kakao natin malusog. Madaming nutrients. Galing sa lupa. Ganyan. Para din maganda tingnan yung kakao natin. Ilang mga dahon-dahon. Alam nyo ba mga ka-farmers, kapag nagbabalot tayo ng kakao, sinisigurado natin na hindi ito basa kasi may posibilidad na maggaganito yung kakao natin. So, ang tawag namin dito is padrat. So, hindi na to nagbibigay ng halaga. Like, wala na tong silbi. So, kailangan natin putulin kasi ito ay madaming bacteria, fungi. Ito ay, yung sa loob nito, mga hindi dapat na nakakasama sa kakao, mga nakakasama sa kakao to, kaya dapat natin tong putulin at itapon. Alam niyo ba mga ka-farmers, hindi kayo magkakaroon ng tsokolate ngayong February 14 kapag wala kayong kakao. Ito yung kakao, ito yung tsokolate na kinakain natin, yung masarap. Alam niyo ba mga ka-farmers, sobrang laki ng naibigay na tulong ng kakao sa amin kasi ito yung bumubuhay sa amin. Sa pag-aaral, ito yung nagbibigay ng pera. So kapag kayo mga ka-farmers, meron kayong kakao, ina-advise ko sa inyo na alagaan nyo ng mabuti yung kakao nyo. So may mga kakao kayo na hindi nyo na pinaglalaanan ng oras. Sayang din yung mga ka-farmers kasi alam nyo, malaki yung presyo ng kakao ngayon, malaki yung presyo ng kilo ng kakao. So, kapag meron kayong mga kakawan, alagaan nyo ng mabuti, balutin nyo ng mabuti yung kakao para hindi siya maging padrat at mapagsilbihan nyo pa. Alam nyo ba mga ka-farmers na ang kakao ay isang halimbawa ng agriculture economics. So, ito ay pinagkakabuhayan ng mga magsasaka tulad namin. So, ganito siya mga ka-farmers. Ganyan.
magbabalot kayo ng kakao, sisiguraduhin nyo na hindi siya basa kasi kapag basa, yun nga sinabi ko kanina, mangingitim siya at magkukos ito ng kadrat. So, ito mga ka-farmers, gagamitin natin tong PVC natin. So yun siya, hindi natin maaabot. So, atin siyang ipapasok sa PVC. Gaganyanin natin. I-click mo lang yun, gano'n. Diba? Super easy lang mga ka-farmers. Balutin mo ako sa hiwaga ng iyong pagmamahal. So ayun mga ka-farmers, dito lang magtatapos ang ating video. Sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa aking video ngayon. Dapat kung merong kakao, balutin ng maayos para meron kang mapagkakakitaan. And I thank you! Kapoy!